Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic ng video natin, ano ang secretly iniisip at nafe-feel niya sa'yo? Yan. So we have three groups. Group number 1, Page of Swords. Group number 2, Page of Cups. And group number 3, 5 of Swords. Basta ka na. Basta ang puso natin. Nakulit-lapit Yan. So, we have 3 groups sa reading na to. This is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So, pag-usapan natin dito, secret, thoughts, and feelings. Gawin natin to reading na to para sa'yo. Thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa nanood na last video upload natin. Sana makuha mo messages na para sa'yo sa reading na to. And thank you everyone for subscribing to my YouTube channel. Super na-appreciate ko kayong lahat. Thank you so much. Ay, malapit ng 2026. Timeless itong video. First time na ginagawa ko to, papasok tayo sa 2026. Ano gusto mo ng personal card reading? Send mo lang ako ng email, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. I think we're good. We can start the reading now. I'll start with you, Group 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Kung pinakausap ka ni person, possible enjoy talaga siyang kausap ka. Pag tumatahimik ka, possible hindi siya mapakali, hindi niya feel ang pakiramdam ng tahimik ka. Ayaw niya talagang feeling na tumatahimik ka. Inisip niya ngayon sa time na to, na hindi mo siya talaga kailangan. Ay, isang buhay mo, nasa iyo lahat ang kailangan mo. Pakiramdam ni person, ano pang idadagdag niya sa life mo? Like, ano pang dadali niya sa life mo para nasa iyo naman lahat ng gusto mo. Feeling ni person, very patient ka. Mahaba ang pasensya mo sa kanya. Kahit marami siyang mga nagawang pagpapasaway, hindi ka umalis sa tabi niya. Alam ni person, very loyal ka na person. Swerte yung mga tao na nasa life mo. Very generous ka, maawain. And alam din ni person na mahalaga sa iyo yung mga practical na bagay. May pinakita ka lang ni person, pero nakikita niya na sa iyo yung person na gusto niya makasama sa buhay. Isang tao matalino, isang taong practical, isang taong marunong sa buhay. Wala siya mahihiling. The sun yan So halos umaangat ka sa nakikita niya. Pakiramdam ni person, maganda yung energy mo. Good energy ang dala-dala mo sa life niya. Sa mga moments na feeling lost si person, ikaw talaga yung inspiration niya. Feelings niya sa'yo, hindi nagbabago. Kahit hindi kayo nakikita, ganun pa rin. Akala mo lang hindi ka niya iniisip, pero palagi ka niya naiisip. Isip niya kung kumain ka na, okay ka ba, happy ka ba ngayon? Maraming beses nag-aalala din sa yung person. Parang ni person, marami kang iniisip, marami kang taong iniisip, inaalala. Mahalaga sa'yo yung family, kung sino man yung tinuturing mong family. Yung isa pang card to ng passion. So may passion ng person, yes. Nakapil siya ng excitement.
Pag nakita ka niya, kahit picture lang, na-excite ang person. Tutuwa siya sa'yo, pakiramdam niya, happy ka ngayon. Pakiramdam niya, magaganda yung nangyari sa life mo. Kahit di ka nagsasalita, pakiramdam ni person, kontento ka kung nasan ka. Meron ka level na, okay ka. Temperance card ito ng excess. Ano mo yun? Ayaw ni person, pahalata sa yung feelings niya dahil tatakot si person na baka hindi mo siya tanggapin. Pwede si person na insecure. Mayroon siyang mga insecurities. Pakiramdam niya kasi wala siya sa level na maturity mo bilang isang tao. Feeling niya marami pa siyang kailangan matutunan, marami siyang kailangan malaman. And gusto pa rin niya talagang makilala yung sarili niya. Ang page of source energy, sign ito na nagkoconnect kayo ni person. Pag nag-usap kayo, nagkakaintindihan talaga kayo. Binabalik ka ni person yung mga moments sa kausap kanya, yung mga sinabi mo sa kanya. Tinatry niya intindihin yon, unawain. Kung hindi niya alam ang feelings mo, then tinatry niya intindihin kung may feelings ba doon. Si person very playful, minsan detached din, flighty. Sabi, minsan nandiyan, minsan wala. Hindi man nagustuhan ni person na iparamdam sa'yo na iniwan ka niya. Kasi hindi man siya nawala eh. Lagi pa rin siya nakamatsyag, nakaabang, nakatingin. Gusto lang yan, bigyan ka ng space, space sa life mo para mapokus mo attention mo sa mga bagay na mahalaga talaga sa'yo. Ang Four of Cups card ito na pag malungkot talaga si person, ikaw lang nasa isip niya. Kung may sakit si person, ikaw ang gusto niya kasama. Pag mas mapakaramdam niya, ikaw ang gusto niya nag-aalaga sa kanya. Meaning kung may wish siya sana, nandun ka sa mga times na kailangan ka niya. Tingin ko na yan si person humingi ng help sa'yo talaga. Or humingi ng attention sa'yo. So feeling niya, sobra-sobra na yun. Pero over na siya kung hihingi pa siya ng attention. Yung energy niya, para siyang dalawang tao na walang relasyon. Ano mo yan? Pero, nagkikare sa isa't isa. Para siyang magkaibigan, para siyang dalawang tao na nagkakasundo. Wala silang relationship. So, inisip ni person, bakit ganito yung feelings niya sa'yo, hindi ka naman niya karelasyon? Ba't siya nagkikare sa'yo na sobra, hindi ka naman niya karelasyon? Iniisip niya lagi kung kumain ka na ba, okay ka ba? Paisipan kay person, bakit nag-iisip siya ng ganito sa isang tao, hindi naman niya karelasyon? Isip ni person na tama ba yun, mali ba yun? O curious din siguro siya sa nangyayari sa kanya. Ang anong naisip ni person, na-miss ka niya. Kung hindi kayo nakikita na matagal, na-miss ka talaga niya. Sobrang na-miss ka niya, na-miss yung pag-aalaga mo, na-miss yung concern mo. Na-miss yung mga times na napagalitan mo siya kasi pasaway siya. Pasaway ang page of source energy. Ay sa social media na lang kayo nagkoconnect sa ngayon. Mas palagi ka pa rin yan sinisilip-silip sa social media. Yes. Pag hindi ka nagpo-post ng matagal, nag-aalala ang person. Alam niya na okay ka naman talaga sa pinakamalalim. Kahit di ka mag-post, alam niya okay ka. Pero masaya siya pa nakita ka niya nagpo-post. Masaya siya pa nakita ka niya active. Masaya siya pa nakita ka niya nagsishare ng mga happenings sa life mo. Para lang siyang nanonood. Pinapanood ka lang niya. Sa may ni person, isip niya na, sana sumagi din siya sa isip mo. Sana isip mo din siya. Ngayon ko nag-uusap yun ni person, napapansin niya sa'yo na minsan tumatahimik ka, minsan parang may gusto kang sabihin na hindi mo masabi. Siguro nasa stage kayo na nandun yung feelings, hindi lang kayo nag-aaminan.
Parang nandun siya, hindi nyo lang sinasabi. Hindi siya pumapasok sa isip na person. Mag-confess na kaya nga siya. Alam mo na, aminin kaya niya na feel niya. Eh kung aminin niya ba na feel niya, tatanggapin mo. Mga pala isipan ni isip ni person. Or hindi, re-reject mo lang siya. Hindi ko person takot sa rejection. Like, takot siyang makapil na hindi siya tatanggapin, hindi a-accept yung love niya. Kaya na-feel ni person na baka ayawan mo yung feelings niya. Baka pagtawanan mo lang siya, baka hindi mo seryosohin, mainisip mo naglolo ko lang siya, nagbibiro lang siya. Ace of Wands, si the one. Like, hindi niya kasi may chemistry kayo, and napaka-patient niya sa'yo, ganun pa din sa kanya. Yung pagkasama kanya, talagang yung patience ni person, mataas yung level ng patience niya. So like, kung magkausap kayo, matagal ka mag-reply, okay lang, chill lang si person. Pagdating sa'yo, hindi si person na ubusan ng pasensya. Yes. Yung patience level niya mataas talaga. Napakalaga ni person, okay lang na take mo yung time mo. Like, take mo yung time mo mag-reply, take mo yung time mo gawin ang gusto mo. Maghihintay lang siya doon. Yung Four of Cups card din niya naghihintay eh. So, yung mga card niya pa naghihintay si person. Willing siya maghintay para sa'yo. Until mapakain yung mga dogs. May dogs ka pa ha. Gusto mo yung mga dogs mo. May dogs pa. As ang respeto sa'yo ni person, ayaw ka niya madaliin. Nag 10 cards ha. You have future intuition. Titingnan natin dito. Niisip niya sa'yo. Ano ba niisip ni person sa'yo? Kasi kung magkaibigan kayo eh. Alam mo yun? Kaibigan mo itong person na ito ah. Nakita ka niya as almost perfect. Takot sa person ma-reject. Yes. Stable naman nararamdaman niya sa'yo. Meaning, hindi siya basta nagbabago. Ayusin ko lang. Parang gusto lang yung feeling niya. Minamahal siya. Pinapansin mo siya. Bigyan mo siya ng affection, ng pagmamahal. And pag nahirapan siya, gusto niya yung care ng gagaling sa'yo. Four of Pentacles, nakita ko siya as feeling ni person, mahalaga kang tao sa kanya. Ayaw kanya mawala. May Hermit, kasi marami talaga siyang tinatago. Marami siyang tinagong feelings sa'yo. Kasi yung mga animals nandito, parang nagtatago yan ah. Tingin ko nagbibigay si person ng pakonti-konting sign sa'yo. Pero, ayaw mo pangunahan si person. Ayaw mo isipin na may something doon unless magsalita siya sa'yo. Gusto ka ni person makita, gusto niya makasama ka. Possible crush ka ni person. May possibility na mataas ang pagtingin sa'yo. More, may level ng respect mataas. Minsan na ilang din siya sa'yo, o ikaw nakakaramdam nun. Mga times na para kayong tahimik, hindi kayo masyado nag-open up. Secret yung isip ni person kung like, gusto mo rin ba siya? Pero yun na talaga yung pinupuntahan niya. Inisip ni person, gusto mo rin ba siya? Tingin ko lang obvious na yung person iniisip mo, possibility crush ka niya. Ano pipil sa ni person? Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ang ugali niya, very playful, makulit, na energy. Super makulit. Kasi kung mga level na kakulitan ko, yung ganon. Yung tulad ko pa sa akin.
Bigyan kita song. Yes. Para todo na natin kakulatan natin. Bigyan kita song. Ang title ng song, Naiilang. Ili John. Letter J ba ang start ng pangalan? Kung hindi naman, okay lang nun. Marami lang dito letter J. Mahalaga yung letter L and letter J. Gakatan guys. Sinasabi ko nga na atin ang mundo. Walang ibang tulad mo. Hindi ka ba makatingin sa mata ni person? Magkatay dito. I love you. Secret thoughts and feelings niya sa'yo. Love ka niya. Mas mahirap talagang ipaliwanag yung love. Yung feelings. Parang happy person, na parang naiyak siya, then parang nalulungkot siya, then parang concerned siya sa'yo. Ang dami niyang tanong, ang dami naglalaro sa isip niya. Pero ayaw niya magmukhang desperado. Gusto niya lang makita mo siya as someone na nandun. Always naghihintay sa'yo. Wala na ako as sa reading group number 1. Sana ko may messages na para sa'yo sa reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, message mo na ako sa email larisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Taro. And thank you for watching the video. Sana ko may messages na para sa'yo. I'll see you again on our future readings. Namaste. Secret thoughts and feelings niya sa'yo. Para kang puzzle kay person. Meaning ni person, ang hirap mong kilalanin. Sa kang tao na seductive and mysterious. Nine of Swords na sa reading mo, so in person, talaga sumasakit ng ulo. Kapag tinapit tayo siya pang sarili ko. May something innocent sa energy mo, pero feeling ni person, may something dangerous. Hindi kanya ma-define, like hindi kanya talaga ma-describe. May mga times na feeling ni person, parang kinakalaban mo siya. May times naman na people ni person na BFF ka niya. Very close kayo. Tingin ni person, marami kang mga kakaibang experiences sa life na pinaghuhugutan ng wisdom. Tingin ko matalino ka na person and ganito ka niya tinitingnan, matalino. Seven of Pentacles, feeling ni person, mahalaga sa yung stability, kaperahan, financial independence. Kung nakikita ka ni person na bibigyan mo ng solusyon yung mga problema mo. And kung ano man yung mga gumugulo sa isipan mo, kinaklarify mo talaga. Natutuwa si person na tanungin ka ng mga questions kasi alam niya marami kang mga sagot sa tanong. Nakita din ni person na very creative ka na person. Paramdam niya, marami pa siyang kailangan malaman tungkol sa'yo. Hindi mo siya pinapatulog sa gabi. Ngayon, marami meaning yun. Marami meaning yun. Like, papanaginipan ka ni person. Ang kausap mo talaga siya sa gabi. Or ikaw yung huling person na isip niya bago matulog. May something din sa eyes mo na very captivating, kakaiba. Hindi ni person very dreamy ka din na tao. Alam mo yun, marami kang pangarap, marami kang dreams, mga ambitions. Ang kakaiba lang sa paningin niya, willing kang mag-start all over anytime. Like, parang feeling lang niya, willing kang magsimula ulit kung kailangan talaga. Like, alam ni person na pag hindi na okay sa'yo nangyari, willing ka sirain ay magsimula ulit. So may power ka mag-walk away
Meaning na person, kaya mo mag-walk away sa kanya. Kaya mo mag-walk away sa kanya kung kinakailangan. Hindi ka needy sa energy niya. Hindi ka needy sa kanya. Isa pa karamdam wala kang care sa kanya. Ang nakawak sa kanya, alam mo yun? Kasi parang guguluhan siya sa'yo Ngayon, kailangan pag-aralan. Nagma-mind games ka ba kay person? Like, hindi natin sasabi pinaglalaro ang may person. May mind games ba nangyari dito? Tinetest mo ba yung person? Feeling niya tinetest mo yung patience niya, tinetest mo yung mindset niya, kung bibigay ka ba. Pakaramdam ni person, may power ka sa kanya na kaya mo i-break yung spirit niya sa isang salita mo lang. Pakaramdam ko, hinihingi talaga ni person validation. Ayun mo yan. Yung feeling ni person, basta mapansin mo lang siya, masaya na siya. And pag hindi mo binigay yung attention na hinihingi ni person, pakaramdam niya parang lang siya nakakapit, nakasabit. Parang siya nakakapit, nakasabit lang siya doon. Yung ganitong pakiramdam ni person, hindi niya alam kung saan siya lulugar sa life mo. Saan ba siya nakatayo? Nakatayo ba siya? May tinutungtungan ba siya? Feeling ko overthinker siya. Iisip siya ng grabe. And ganun ka din, possible. Punong-puno ng test yung connection niya. Tinetest yung boundaries ng isa't isa, tinetest mo siya, tinetest ka niya. Yung energy mo lang, pakiramdam ko, very chill and relax. Hindi halata na tinetest mo si person. Kahit naiiyak ka, hindi mo papakita yung luha na yun. Ano ba yung iniisip ni person? Pakiramdam ni person, kung nasaktan niya yung mga dati niya nakarelasyon, na nararamdaman niya yung feeling ng pain. Ano mo yun? Feeling lang niya, ganito palang feeling ng nasasaktan. Possible, marami siyang experiences sa love or meron lang din siya naaalala na masakit na nakaraan. Natitrigger yung mga trauma ni person. May pinakita ka ni person, feeling niya sasaktan mo lang siya. Sasaktan lang siya. Kung ipipinit niya yung mga gusto niya mangyari, basta ba masaktan lang siya. Pakiramdam ni person, bagay naman kayo. Okay naman kayo. Feeling lang niya bagay kayo. Compatible. Meron din chemistry. Natatakot lang si person na baka hindi kayo pareho nag-feel. In 10 of ones dito, gusto ni person ibigay yung effort. Pero pakiramdam niya, baka masayang lang effort niya. Nanginayang din siya sa effort niya. King of Wands energy na sa reading, pero naka-reverse. So, nawawala si person ng lakas ng loob. Possible kasi hindi niya nakikita yung interest ng gagaling sa'yo. Like, kung guarded ka na person, di mo pinapahalata kay person yung feelings mo. Yung secretly inisip ng person, may pupuntan kaya itong pagpapagod ko. Like, o nagpapagod lang talaga ako. Ano mo yan? Pakiramdam niya, pwede siyang mag-invest ng feelings, pwede siyang mag-try na i-pursue yung connection. So, hindi siya nakakakita ng balance. Meaning, pakiramdam ni person, bigay siya ng bigay, nagbibigay siya, parang konti lang yun, natatanggap niya pabalik. Pagdating sa emotional, so, possible, mataas sa expectation ni person, i-expect siya ng more sa connection, expect siya na kung anong bigay niya, yun din makukuha niya pabalik. Yung kailangan pag-aralan, sino ba yung person sa life mo? Diba? Kasi kung manliligaw mo to, mo siyang mapagod.
Papangiti lang kita. Hindi siya sanay naghihintay. Hindi siya sanay ng matagal na pagpapagod. Alam mo yun. Sanay siya na pag may gusto siya, nakukuha niya kaagad. And habang tumatagal, lalo siya napapagod, feeling niya nasasayang yung effort niya. Parang walang nangyayari. And kinakabahan siya. And feeling niya, baka walang puntahan yung mga effort niya. Feelings niya sa'yo, possible. Nagustuhan ka ni person. Very interested. Yung level niya interested, mataas. Attracted. Think ko attraction siya. Attracted kasi isang tao dahil hindi mo siyang mapaliwanag. Yung mysterious na aura mo, nagbibigay kay person ng parang excitement na ipurso ka talaga. Ano na kung suplado or suplada ka na person, lalo siya na-challenge. Pakiramdam ka na-challenge si person sa'yo. Gusto niya talagang patunayan yung sarili niya. Lalo na kung may mga times na pinush mo talaga siya palayo, nireject mo siya, or kung iba yung pinili mo, lalo na. Pakiramdam lang ni person, anong ayaw mo sa akin? Pakiramdam ni person, maayos naman siya na person. Pakiramdam lang niya, marami siyang may pagmamalaki bilang isang tao. Hindi niya maintindihan ko anong hindi mo makita sa kanya. Ano mo yun? Ano pa bang kulang? Anong hindi mo makita? Pakiramdam lang ni person, deserve niya ng more attention galing sa'yo, more lang pansinin mo siya, more bigyan mo siya ng compliment, or kahit good job lang kung ano yung ginagawa niya. Kung mag-asawa kayo, yung asawa mo nangangailangan sa'yo ng validation. Minsan kasi natitaken for granted natin yung mga tao kasi sanay na tayo, diba? Sanay na tayo nandyan sila. So, ano naisip niya sa'yo? Parang ayaw mo na siyang bigyan ng tender love and care. Na, ano mo yan? Parang yung asawa mo, gustong-gusto ng pagmamahal galing sa'yo. Parang naglalambing. Nangailangan siya ng emotional support galing sa'yo. Attention mo, pagmamahal mo. Kung mag-asawa kayo, kung mag-partners ka lang din. Yung partner mo nangyayos sa'yo ng time, ng attention, gusto niya ng bigyan mo naman siya ng time mo. Gusto niya ma-feel na mahalaga siya, nasa priority mo siya. Gusto lang niya maramdaman na special siya sa'yo. And makita mo yung magbubuting ginagawa niya sa'yo. Ngayon, kung ang person tinatanong mo is someone na nagkakagusto sa'yo, then gusto niya tagang makita na may konting pag-asa na pwede kayo. Like, gusto lang niya makakita kung kahit konti man lang na pag-asa. Na meron dong feelings. Paramdam niya pag dumadaan siya sa butas ng karayom. Alam mo yun, parang siya nagpapakahirap na parang walang pinupuntahan. Si King of Wands niya mo siya, pahirapan mo siya. Siyempre, lang kita. Yun, alam mo yun, minsan na may mga tao na pag super attractive ka, ang dami mong mga options, ganyan talaga nangyayari. Minsan, nagkakaroon ng energy ng, kasi dami ko ng options, kaya ganyan. Ano mo yan? Feeling person may pagka-heartbreaker ka. Feeling niya lang yan. Kung nanliligaw siya sa'yo, pakiramdam niya, masasakpan talaga siya. Attraction, yes, attracted siya sa'yo. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Hindi person ang bango-bango mo. Agad lang ako ng isang message. Kung masasabihin sa'yo si person, secret thoughts and feelings niya sa'yo. Iniisip, nag-feel anything. Anything person. Let's do fun things together. Possible gusto kanyang invite. Mag-date. Bago ko close reading, bigyan din kita song. Siyempre. Ang title nito, Fun, Coldplay. Fun ng Coldplay. Bigyan ka talaga isa.
We were always meant to, you and me. We were always meant to be. Oh, didn't we have fun? Yes, I had fun. Hindi ako song. Dala kita ng lyrics. I think all good na tayo. Group number 2. Bigyan kita ng message na sa'yo. So, let me know na lang sa comments some part nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, send mo na ako ng email sa email address ko, delisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Delisa Taro. Thank you group 2 for watching this video. I'll see you again on our future readings. Namaste. Welcome back, my loves! Nagbago yung intro. Welcome back, group number 3. Welcome to your reading. So, topic natin, secret thoughts and feelings niya sa'yo. Ayan. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Tingin ko yung connection mo kay person, kahit na tatapos siya, bumalik lang siya sa dati. Pwede siya isang taong pabalik-balik sa buhay mo. Anong nisip niya sa'yo? Nisip niya mayroon kayong deep connection. Someone ka na very special, important sa kanya. Tapos nakikita ka niya as the person, the partner. Very passionate ang feelings ng person sa'yo. Possible pareho kayong feelings eh. Kasi napansin ko may similarities dun sa dalawang cards dito. Parang siyang lightning. Pwede nagkaroon siya yung person ng aha moment. Kung sino ka sa life niya. Gusto niya ng opportunity na makita ka, hindi ka nakikita, opportunity makasama ka, na mimiss ni person ang boses mo. Or ikaw nakakamiss sa boses ni person. Feeling ko si person very confident person. And nakikita ka niya as strong person. Yun niya, madali naman kayong mag-connect. Kahit hindi kayo magkita ng napakahabang time, easy lang sa inyong bumalik sa dati. Kahit mabilis lang kayong mag-connect. Basta nakita kayo, hindi na baling napakahaba ng time, nag-separate kayo. Pwede kayong bumalik sa connection anytime. Naisip ni person na madaming gumugulo sa isip mo. Possible na isip ni person na siyang gumugulo sa isip mo. Kasi confident person siya. Naisip niya na nagugulo ka sa kanya, nahirapan ka sa kanya. May trust si person na may time and place para sa inyong dalawa. Kung di man ito yung time na yun, darating ang time na yun para sa inyo. Magkakaroon kayo ng reunion, magkakaroon kayo ng get together, or darating ang time na yun para sa inyo. Feeling kasi ni person, ready naman siya sa connection. Yun ang sitwasyon mahirap. Medyo maraming tao na nasa connection. Kasi for once sa reading, grupo yun ng tao. Pwede sa person marami siyang inaasikaso. Mga tao na kailangan niyang intindihin. Mayroon din siyang big opportunity na ayaw niyang palampasan. So, minsan hindi ito between sa'yo at sa isang tao. Minsan between sa'yo at sa pangarap niya.
Ayaw naman niyang pumili, pero nahati si person sa dalawa. You have to use your intuition. Sa time na to, gusto niya ma-focus ka sa life mo. Like, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Ang feelings niya naman is always nandun. Hindi naman siya something na madaling matanggal. Invested yung person sa'yo. Nag-invest siya ng feelings. So, feelings niya sa'yo, hindi siya biglaan. Parang siyang unti-unti dumating sa kanya. So, something tong very special sa kanya. Think ikaw yung secret love me person. Itago ka niya sa mga tao. Or tinatago niya yung love na to sa ibang tao. Naniwala ka ba na ikaw na sa heart niya? Kasi you have to believe, ano mo yun? You have to trust. Kasi nga si High Priestess, you have to trust your intuition. Feeling ko lang, nasasaya nga si person sa taon na to. Feeling niya, ito na sana yung moment na pwede siya gumawa na action, pero pinili niya pa rin na hindi magsalita. Possible feeling niya, hindi pa to yung time para sa inyo. Hindi pa to yung moment. Darating yung moment na yon na sabihin din niya sa'yo yung mga bagay na hindi niya kayang sabihan. Maganda ko ng cards dito ah. Ang secret ni person, inisip niya sa'yo. Queen of Wands, bagay kayo kung talaga ang partner niya. Partners kayo. Capricorn season na, nako. Goat, greatest of all times. Queen of person, great love ka niya. Yes, greatest of all times. Happy memories. Marami kayong happy memories and marami din ng mga memories na kayo lang nakakaalam. Amen. Hindi na kailangan ipaliwanag sa ibang tao. Heartbreak ko. Kung meron ka ibang person, nasaktan si person na nakita ka may kasamang iba kasi feeling mo, ikaw talagang partner niya. Naangking ka ni person. Four of Swords. Nisip ka niya as someone na hindi niya kaya masaktan. Hindi ka niya kayang makitang masaktan. Nag-aalala si person sa'yo kasi feeling niya parang may mga moments na pipil niya pa heartbroken ka. And inisip niya, ako ba may kasalanan nun? Like, ako bang may kasalanan kung ba't malungkot siya? Feeling lang niya may pinagdadaanan ka. Possible, pag na-obserbahan ka niya, nakikita niya na parang may mabigat kang dinadala. Partners na kayo, diba? King and Queen of Wands. Feeling ni person, saan man kayo makarating, pareho kayo magtatagumpay. Yes, I trust siya na magtatagumpay siya, magtatagumpay ka, and maging greatest of all time kayong dalawa. Very confident sa person na hindi mo siya kailangan talaga. Maabot mo yung mga pangarap mo kahit wala siya doon. Meaning, silent supporter mo si person. Sa isip niya, alam niya na kahit hindi siya magsalita, alam mo na sinusuportahan ka niya. Wala siyang duda sa galing mo as a person. Alam niya, tinatry mo na ayusin yung life mo and yung mga tao sa buhay mo, inaasikaso mo mabuti. Alam din niya na may tendency mag-sacrifice ka para sa ibang tao. Ang pinag-aalala lang ni person, baka hindi mo sinasabi sa malalapit na tao sa paligid mo yung mga pinagdadaanan mo. Secret inisip niya, sana kung may problema ka, mag-reach out ka sa mga kaibigan mo, sa mga tao nagmamahal sa'yo. Huwag mong sarilinin yung mga problema mo. Parang daw ni person, isa kang tao na maraming heartbreak. Hindi lang sa love, in general, sa life. Dami kang pain na naipon. Napipin niya yung pain mo. Dahil siguro,
at some point, nag-share kayo ng mga stories sa isa't isa ng mga pinagdaanan niyo sa buhay. Parang ako, ayaw ka ni person mag-isa. Kahit na hindi siyang kasama mo, basta huwag ka lang mag-isa. Any person feeling nakikita ka na malungkot. Ang happiness ni person is makita kang masaya. Secretly inisip ni person, best sa'yo na mapaligiran ng mga taong magmamahal sa'yo. Para hindi ka mahirapan sa buhay. So yung love ni person, para siyang unconditional. Minamahal ka niya kahit hindi mo alam. Parang or minamahal ka niya kahit hindi mo siya mahalin pabalik. Ito yung, basta kumain ka, okay lang ako. Kapag tilak kita. Hindi ko yung love ni person sa'yo is malalim. Alam mo yan. Meaning, siya ang una magpapanik kung may problema ka talaga. Like, pag nalaman niya meron kang pinagdadaan na mabigat, pag nalaman niya, kung emergency man yon, kung ano mang problema yon, kahit di ka nagsasabi, pupuntahan ka niya. Kahit bilang kaibigan mo lang, think ko yung love ni person sa'yo is mature. May level ng maturity na hindi ka niya nakikita as pagmamayari, hindi ka niya nakikita as dapat sa akin ka. Hindi siya ganun More nakikita ka lang niya as malaya ka na person. Ang pagmamahal niya sa'yo is may freedom, malaya ka. Malaya kang gawin ang gusto mo. Hindi ka niya gustong masakay or makulong sa isang connection. Kung yung happiness mo is mag-isa or sumama sa iba, okay lang kay person. Hindi. Basta masaya ka, okay lang kay person. So, nakita ko siya as naisip ni person ang kapakanan mo. Naisip niya na hindi mahalaga kung nasasaktan siya basta ikaw masaya. Ngayon, kung hindi mo alam na love ka ng person, then possible ito yung problem, hindi siya nag-open up ng feelings sa'yo. Wedding? This situation involves marriage? Ngayon, hindi mo ba siya asawa mo? Ano mo yun? Ayun, marami naman nanonood sa reading. So, meaning, pwede, ito asawa mo. So, kung asawa mo tinatanong mo, then ganito ang love niya sa'yo. Unconditional. Meaning, basta kung saan ka masaya, anong ikaliligaya mo, nandun ng person. O, is kapakanan mo, iniisip niya. Parang asawa, diba? Kung anong makakabuti para sa'yo. Hindi siya alis sa tabi mo kung kailangan mo siya. Nandiyan siya para supportahan ka sa mga pangarap mo. And loyalty niya nandun. So, pwede siyang tao na asawa mo or gusto mo siyang maging asawa or ikaw talagang pinapangarap niya makasama talaga. Like gusto ka niya maging partner. Yun na talaga yun. May secret thoughts and feelings niya. Sana maging partners kayo. Sana pwede kayo. Pwede kayo kasal. Baka naman kasi hindi pwede. Ano ba yung mga pagkakataon na hindi ka pwede magpakasal? Marami Alam mo yun? Or kasal na isa sa inyo. Or may mga taong mahal lang sa kasal. Sample pa nun. Same gender. Yan. Something lang dito sa wedding. Pag-aralan. Maganda ko na message na sila. Kung may sasabihin ng person. Kasal. Tinatago ko lang ang feelings ko. Hindi ko alam mo naman matagal na may feelings sa person. Yes. Pwedeng in denial ka rin. Alam mo na may feelings talagang person sa'yo. Matagal na. May mga dahilan kung ba't kailangang itago yung feelings. Secretly,
Naisip ni person, kailangan niya itago ang feelings niya sa'yo. Ang feelings niya sa'yo, gusto ka niya maging partner. Like, kung magkakaroon siya ng makasama sa buhay, gusto niya talaga ikaw. Piling niya kasi match mo yung energy niya. Ikaw lang yung tao na kaya siyang kontrolin. Sa kabila ng mga pagpapasaway niya, ikaw lang yung tao na kaya siyang itama ng direksyon. Kung nawawala siya sa direksyon, kaya mo siyang itama ng direksyon. Kaya mo siyang paalalahanin. Nakikinig siya sa'yo. And piling niya kaya mo siya. Pakiramdam ni person, kaya mo siya. Kaya mo yung personality niya. Mas malakas ang personality ni person. So, pakiramdam niya, kaya mo siya pagalitan. Like, sawayin, no? Psst, umiki ka na dyan. Mga gano'n. Bugitila kita. Ano minsan sa mag-asawa, kailangan niya na kaya mong awayin yung asawa mo. Hindi man awayin, pagalitan lang. Pagalitan. Pag hindi mo kaya pagalitan, medyo mahirap eh. Diba? Pakiramdam lang ni person, kaya mo siyang like, pagalitan kung kailangan. Hindi mo siya kinukonsente sa mali-maling ginagawa. So, yun ang gugustuhan niya sa'yo. Pakiramdam ni person, pag may mali siyang ginagawa, hindi mo siya kukonsentihin. Tatama mo talaga siya. Pakiramdam din niya na kung feeling mo napupunta siya sa maling direksyon, kahit mag-away kayo, basta maitama mo lang yung person gagawin mo. So, feeling person ko yung taong kailangan niya. Para maging masaya din siya sa life. Para sumaya yung buhay niya. Itinatago ko lang feelings ko. So may feelings doon, yes. Pinatago nandun, yes. Hindi ko nakakaalam bakit kailangan itago. So bago natin close sa reading, bigyan ka ng song ni Arthur Miguel. Ang title, Lihim. Bigyan ka ng lines. Huwag nang magtago-taguan, kita naman sa liwanag ng buwan ang lihim na pagtingin kailan aaminin. Possible yung isip ni person, kailan kaya siya aamin? Kailan? Ready call ko na tayo. Wala na ako at sa reading. Saan ako ma-messages na para sa'yo sa reading na to? And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. Sana nakuha mo messages na para sa'yo. I'll see you again, Group 3 on our future readings. Namaste!